So magandang hapon po. Alam ko kung anong pinamimensahe sa akin ni Lord, hindi ko lang alam yung sa'yo. Kung ano yung mensahe ng Panginoon na makukuha mo. Pwede po bang ngitian natin yung katabi natin? Smile. Yan. Oo. Baka matagal na kayo magkasama, hindi kayo nagngingitian. You know, a smile speaks a lot of words. Ang ngiti nyo po. Kaya always wear that smile. Huwag lang pag nagsasalamin ka, nginingitian mo yung sarili mo. Delikado po yun. Okay, so tayo po ay mag-aaral uli sa salita ng Panginoon. Are you ready? Handa ka na ba kay Lord? Yes. So magkakaroon po tayo ng sermon number 5, Influential Essence. Ayan po ang pag-usapan natin. Ang esensya ng ating influence. Okay. Ang mga vlogger po ngayon, tawag sa kanila influencer, taga-influence. Pero tayong mga Kristiyano, tayo dapat ang nag-i-influence. So titingnan po natin ang ating pag-aaral ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 5, verses 13 to 16. May I ask everyone to please all rise? Basahin po natin. Sa Matthew chapter 5, verses 13 to 16, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, pwede naman po tayo umupo. So ang ating pag-usapan, the main idea is Christ establishes your public identity. May personal identity ka, may public identity tayo. Bilang isang Kristiyano, ikaw ay may public identity. Narinig mo na yung, born again ka na pala. Yan. Nalaman ng pamilya mo, ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Born again ka na pala. O narinig mo na yung katagang, born again ka pa. Pasimba-simba ka pa. Once you open the Bible, once you go to a church, a born again church, nagkaroon agad ng public identity sa iyong mga kasama mo. Born again ka na pala. So, ganun po ang nagkakaroon tayo ng public identity. Once we come to the Lord, magkakaroon na agad sila ng tingin sa iyo. Pero ano ba talaga ang public identity natin established by the Lord? Yan, pag-usapan natin yung dalawa na binanggit ni Lord. Okay? Sa ating pong outline ay understanding the salt of the earth. Nag-usapan tayong asin. Pangalawa po ay understanding the light of the world. Liwanag. So before we continue, may I ask to pray again? Let's pray kasi salita ng Panginoon ito. Okay, let's pray. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Please open our hearts and our minds. Lord, we admit that we are human being. Kailangan namin ang tulong niyo, Lord, as we understand. We need your Spirit, Lord, to understand your word. Open the hearts and mind of everyone, Panginoon, sa inyong mensahe. Ikaw lang, Lord, ang maitaas. In Jesus' name, Amen. Sige, start po agad tayo. Sabi niyo, handa na kayo eh. Let's start. Pwede po bang lagyan natin ng background? Kasi po tinuruan ako ng mga mentors ko na kapag mag-interpret ka ng Bible, hindi mo siya hiwa-hiwalayin. Kasi itong sinabi sa chapter 5 to chapter 7 ng Matthew, isang buong turo po ito. Tuloy-tuloy na turo yan. Nagsalita ang Panginoong Jesus dyan, tuloy-tuloy yan. Hindi yan kukunin mo isang verse dito, isang verse doon. You have to know the context. So let us have a background.
A little background. So, verse 1, nung makita ni Jesus na napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit sa kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. It means, itong chapter 5, verses 13 to 16, part ito ng turo ng Panginoon. So pagkatapos siya magpagaling, tapos hindi lang po yung 12 ang sumusunod sa kanya. Marami po. So nakita niya napakarami, umakyat siya sa bundok para maraming may lugar sila. Nung umupo ang Panginoon, lumapit yung mga disciples at tinuruan niya. Ang unang topic niya ay the Beatitudes. Napakaganda po ng salitang Beatitudes. Parang dalawang salita. Be-attitudes. Attitude to be. So yun po yun. Sa aking pagkaunawa, inuna ng Panginoon yung inner identity mo. Yung karakter mo. Bago ka maging ilaw o asin ng mundo. Inuna niyo muna, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the pure in heart. Blessed are those who hunger and thirst in righteousness. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Parang inuna ng Panginoon ang karakter sa loob bago makita sa labas. Yun po kasi ang talagang process ni Lord. Before we can be a salt and a light, kailangan sa loob natin may karakter muna. The consecrated life. Kailangan po maayos muna ang buhay natin sa loob para makita nila. Kasi you cannot share what you don't have. You cannot shine what is not anong ginawa sa loob ng Panginoon. Hindi magliliwanag yan. So, inuna niya yan at mamaya makikita natin. Tapos po, ang binanggit ng you are the salt of the earth, bigla kong naalala yung topic ko sa English. You are the salt. Ang alat ko naman. Ako, asin. So naalala ko, nagtuturo ako nung English. Ito po ay isang metaphor. Dalawa kasi yan sa figures of speech. Yung isa po, simile, na kung saan gumagamit siya ng comparing words. Ang yung direct comparison is metaphor. Yan. So, mayroong analogy o metaphor na binigay sa atin, pinaghahambing tayo sa isang asin. Kaya tatanungin ko kayo, asin ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang nagbibigay lasa sa buhay ko. Di po ba? Asin. Ang Panginoon ang galing na teacher, sa totoo lang. Pagod yung mga tao, umakyat sa bundok, pagkaupo niya, kayo ang asin. Sino po ditong nagluluto? Nagluluto? Yun. Di ba? Gumagamit ka ng asin. Sino pong kumakain? Oo, sarap kumain. Pag kumain ka ng nilaga, ano ang kapartner nun? Patis. Bakit? Pampa-alat. Di ba? Sinigang. Patis. Kaya, ilang taon pa lang, nagda-dialysis na. Nasobrahan sa patis. Ayan. So, yun po yung natin na kung saan kailangan natin ng pampaalat. Ano bang purpose ng asin? Tingnan po natin kasi si Jesus, di niya basta babanggitin ito kung wala siyang connection sa buhay ng mga tao. The function of salt, noon pa man hanggang ngayon, ay pare-pareho lang. Tingnan po natin. Number 1, the function of salt is salt enhances flavor. This may be a no-brainer, but it is the universal flavor enhancer. Ang mga Kristiyano ay asin. Therefore, pwede tayong tawagin na yummy. Yes, yummy tayo because we are flavor enhancer.
Kapatid na Jackie, you're so yummy. Bakit po? We are flavor enhancer. Ito sabihin ko po sa inyo, marami pong tao nawawala na ng gana sa buhay. Sa totoo lang. Tinatabangan na ako sa asawa ko. Tabang. O kaya, ang pait-pait na ng buhay. Tapos papakainin mo ako ng ampalaya? Papaitan? Ang pait na ng buhay po, ang hirap na ng buhay, ang mahal-mahal na ng bilihin, lalo na yung mga naapektuhan sa Bicol, Camarines Sur, naapektuhan sila ng bagyo, binaha sila hanggang second floor. Di ba mapait ang buhay? Bakit tabangan na sila kay Lord? Kailangan ng asin. Tayo ang nagpapayami sa buhay ng tao. Tandaan mo yan. Without salt, we could not be tasty. Ang buhay ay hindi masarap. Kailangan natin yon. In a spiritual sense, kailangan ang mga Kristiyano para mabuhay ang lasa ng mga tao about life. Maraming mga tao na discouraged na. The second function is salt preserves food. Ang ano po ng bacteria ay water. Pag mabasa-basa po, marami dyan, papasok yung bacteria, microbes. So ang ginagawa nila, sino po ditong kumakain ng daing? Daing. Danggit, yan. Sino ditong daing ng daing? Tigilan nyo ng pagkain ng daing. Di ba anong ginagawa ng daing? Dinadried, tapos nilalagyan ng asin. Alam nyo ba yung process ng alamang? Para fresh ang alamang, pagkahuli po ng maraming alamang, ilalagay sa lalagyan yun, pupunuin nyo ng maraming asin. Ginagamit ang asin para ma-preserve, mamatay ang bacteria. And that is also our purpose. We preserve the life of people. Papatayin natin yung bakteriyang naninira ng buhay ng tao. Walang iba kundi kasalanan. And the third function is salt provides essential nutrients. Sabi dito, salt is composed of sodium. Hindi sojo ha, iba yung sojo. Sodium, ayun. Baka maiba yung dinig. Iba po yung sojo. Galing kayong Korea, hindi po yun. Sodium. Sodium po ay at essential nutrient po yan. Ang function pa nito ay it controls body fluids, controls blood pressure and volumes, and maintains balance of mineral electrolytes and water. Napakahalaga ng salt as nutrient. Kaya po nagbibigay talaga tayo ng essential nutrients sa buhay ng tao. Pag ang isang Kristiyano sa isang pamilya, nagbibigay siya ng additional nutrient sa pamilya, lalong nagiging masigla at malakas kapag ka nandyan sa kanya ang Panginoon. So anong ibig sabihin nito sa atin, yung tatlong bagay na ito? It means that we are the universal flavor enhancer of people's lives. Tayo ang nagpapayami sa buhay ng tao. We will enhance. Alam niyo mga kapatid, kapag dumating ng paghihirap sa buhay at maraming taong nawawala ng pag-asa, pag mayroong asin doon, Kristiyano, nabibigyan niya ng pag-asa. Bibigyan niya ng lasa ang buhay. It means that we are to preserve the life, taking away the bacteria that rots life. Tatanggalin natin. Kapag napakilala natin ang Panginoon sa buhay niya, isa lang po talagang nagpapabulok sa buhay natin kasalanan. Kasalanan po ang pinakaproblema ng lahat ng tao. Kapag may isang Kristiyano doon at nilapit niya sa dugo ng Panginoon, mapapatawad ang kasalanan. Na-preserve mo ang buhay ng tao. Imbis na siya ay maghihirap sa impyerno, tinanggap niya ang Panginoon, siya po ay forever preserved in heaven. Amen? Yan ang asin.
Hindi ka lang yummy, nagpre-preserve ka pa. It means you are the provider of essential nutrients of life. Kasi nasa iyo ang Panginoon eh. Nasa iyo ang Panginoon. The essential nutrient of life is Jesus. Sabi niya, I am the bread of life. So, siya po ang pinakakailangan natin sa buhay. Ngayon, ikaw nasa iyo si Kristo. Ikaw ang mag-share noon. Kailangan mo si Kristo sa buhay mo para nagkaroon ng lakas. Sigla ang buhay ng mga tao dahil ikaw, sinishare mo ang nutrients na galing kay Jesus. Tayo po ngayon, masyado na tayong pabaya sa katawan natin. Pero kapag you're a Christian at napakakilala mo ang Panginoon sa Kanya, ang Panginoon ang magbibigay sa Kanya ng mga kailangan niya sa buhay. Remember that. Sabi po sa Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble comes. Ito po, sinulat ito ng pinakamatalinong tao, si King Solomon. Sabi niya, habang matino pa isip mo, alalahanin mo na ang Diyos. Pag ikaw matino isip, alalahanin mo si Lord. Habang bata ka pa, kasi alam niyo mga kapatid, pag tumanda tayo, makakalimutin na tayo. Pag tumanda tayo, magkakaroon ng Alzheimer's, dementia, marami tayong magpapalya na yung utak natin. Pero kapag ikaw nagkaroon ng relationship kay Lord, before tumanda ka, malaking advantage yun. Sapagkat, days of trouble comes. Dumadating po ang hirap ng buhay. At sasabihin mo, I find no pleasure in them. Wala nang ayaw mo nang mabuhay. May mga tao pong ayaw mabuhay na. Kaya kailangan natin ng enhancer, flavor enhancer, preserver, magbibigay ng nutrients para lumakas ang kanilang pag-asa na mabuhay na muli. At we need to rescue them. Tanggalin yung kasalanan sa buhay nila o effect ng kasalanan. Sabi sa Jude 1:23, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Grabe, no? In you share the gospel, mga kapatid, tinatanggalan mo sila ng kasalanan, hawak ng kasalanan. Kumbaga, palubog na sila, papunta na sila sa impyerno, nire-rescue mo siya. Halika rito. That is our role, to share the gospel. And the gospel has power to snatch them out from hell. Kaya, napakahalaga po niyan. Kaya lang po, pupunta tayo sa warning. Warning. Sabi po sa 5:13, you are the salt of the earth. But, ang connector na but is opposing idea. But, if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except be thrown out and trampled underfoot. Teka lang. Kailan ba ang asin hindi naging maalat? Why did Jesus bring this out? Pwede po ba ang asin mawala ng alat? Pastor, tanong ka ng tanong, sagutin mo yan. Sasagutin ko yan. Mayroon pong practice nung unang panahon. This is the reality of losing saltiness. Nawawala po ang alat. Yung mga salt noon, yung mga asin, lalo na po sa Israel, ang dami nilang source. Meron silang Dead Sea or Salt Sea. At sobrang alat. Ngayon, mayroon silang practice noon, lalo na pag winter, para ma-preserve yung ember, yung apoy. Kasi noon, wala pang gasol eh. Diba? Walang gasol. Ang gamit nila, kahoy. Para po magpadingas o magluto, kahoy. Para ma-preserve yung init ng apoy, binubudburan nila ng asin. Ang asin po ang nilalagay na doon. When salt reacts with the chemical of heat, kapag nainitan po yun, nawawala yung alat. At kapag natapos na po, nawala na yung apoy at yung salt na doon,
mga impurities na lang ng salt yun, tinatapon na yun. Ito yung binabanggit ng Panginoon. Pwede daw mawalan ng alat ang asin. As Christians, this is a warning. We could lose our saltiness. Then we would be rendered not good for anything in terms of being salt of the earth. We could be disqualified to be life flavor enhancer, soul preserver, and life nutrient giver. Madidisqualify tayo bilang asin ng sanlibutan. Kaya inuna ng Panginoon ang Beatitudes. You have to have this attitude so that you will not lose your saltiness. Karakter po ang gusto ng Panginoong ma-develop sa atin para ang ating pagiging asin ay magiging effective. Kumusta ang karakter natin? Warning again. Sabi sa John 10:10, walang magandang plano ang dyablo sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo yon, walang magandang plano ang dyablo sa buhay mo. Ano yon? The thief comes to steal, kill, and destroy. Ang plano niya, nakawin sa'yo ang privilege mo na maging salt of the earth. Nakawin sa'yo. Gusto niyang patayin ang ministry mo. Ma-disqualify ka bilang isang pastor, bilang isang music team, worship, usher, lahat, teacher ng Sunday school, i-disqualify ka niya, papatayin niya ang apoy ng paglilingkod mo. At he aims to destroy all of us. Kaya lang po minsan natutukso tayo. Lahat ng mga goods na binibigay ng dyablo, binibili natin. The goods of pleasure, the goods of sinfulness, and many more. Binibili natin. Di natin alam na it is meant to destroy us. Kaya mag-ingat tayo. Pwedeng mawala. Pero, this is a promise the Lord. I have come that they may have life and have it abundantly. Iba naman ang pangako ng Panginoon. Kung ang kalaban natin sinisira tayo, ang Panginoon naman pinoprotektahan tayo. At bibigyan tayo ng magandang buhay if we obey and abide in the Lord. Ito ang pangako niya. Kapag sumusunod ka, ikaw naman ang buhay mo magiging maayos. This is just a little warning. Okay na po ba tayo sa warning? Punta tayo sa pangalawa. Understanding the light. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on a stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light so shine before men, others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Light should shine, not dim. Ang liwanag dapat lumiliwanag, hindi nagdidilim. Sabi doon sa verse, yung syudad, a city on a hill could not be hidden. Hindi tinatago. Hindi po tinatago. Tapos, pag tayo daw nagsisindi ng ilaw, hindi natin nilalagay sa ilalim ng banga. Matinong tao ba yon? Magsindi ka ng ilaw, tapos ilalagay mo sa ilalim. Tingnan mo yung ilaw natin. Ang lakas-lakas, tinatamaan yung noo ko. Di ba? Para makaliwanag. Wala tayong ilaw sa ilalim nito. Anong purpose noon? So, light should shine, not dim. Dapat ang ating liwanag ay nagpapaliwanag sa tao. Naliliwanagan sila. Yun ang purpose ng light. Okay? What is the main purpose of light? Vision and sight. The human eye can see the objects around them due to the presence of their eyes. But without light, these eyes might not be in use. The eyes receive the reflected image
of the objects and send information to the brain for the visual information. We comprehend the object, hence we can notice that in darkness, we cannot see anything. Kung papatayin natin lahat ng ilaw dito, wala tayong makikita. Yung ibang tao, nagbiglang nag-brown out, yung ibang mga babae, tumitili, di ba? Bakit? Nagugulat ka kasi wala ka nang nakita. Ang pinaka-purpose po ng light, para tayo makakita. Kahit may salamin ako, tapos walang ilaw, hindi po ako makakakita. You are the light of the world. Meron dapat makita sa inyo. And alam niyo ba po ang ilaw, ang araw, it has colors. Alam niyo yung prism? Ang prism po naghihiwalay ng color. Kaya tayo may rainbow. Si Roy G. Bibb, red, yellow, violet, indigo. Kaya po may, kasi nahati yung kulay ng ilaw. So, we don't only let them see what God is in us, we also give colors. Nagbibigay tayo ng kulay sa buhay ng tao. Ilaw ka ba? Bakit? Kasi pinagliliwanag mong nagdidilim kong paningin sa'yo. Nililiwanag mo. Nagdidilim na yung paningin ko sa'yo eh. Pinaliwanag mo. Ayan. So, tayo po, pinapaliwanag natin. We let them see. Tingnan niyo po sa verse 16. Verse 16. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father which is in heaven. May dalawang bagay dyan. See what? Good deeds. Do what? Glorify your Father in heaven. Anong purpose noon? Ang purpose noon ay as Christians, we are the light of the world. We let them see. Ano yon? Beatitudes. The attitudes. The character. As they see your character, Christ-like character, sabi niya, ay, Christian yan. Pagdating ng test, hindi nangungopya. Boom. Christian yan kasi hindi mayabang. Mayaman yan pero hindi mayabang. Born again yan kasi honest. Peacemaker. Pure in heart. They have hunger and thirst for righteousness. Pag nakita nila yon, ay, ang ganda ng ilaw. Ang liwanag. Kasi po, ang buhay ng tao, lalo nang walang relationship kay Kristo, malaking problema. Kapag nakapag-connect sila sa Panginoon dahil sa buhay mo, they will praise. We will let them connect to God. Yan po ang purpose ng ilaw. Iko-connect natin siya sa Panginoon. Ay, bakit ang babait nyo? Born again ba kayo? Punta nga ako sa church nyo. This is the purpose of light. We let them see Christ in us. Alam nyo kung bakit? According to 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Bulag ang mga tao dahil sa kasalanan. Binulag sila ng demonyo para hindi nila makita. Ikaw ang magpapaliwanag noon. Tayong lahat ng mga Kristiyano, lalong-lalo na ang mga pastor. When we are so bright, then other Christians will also be bright. Kung kami ay maalat, nagbibigay ng taste, so yummy, lahat tayo magiging yummy. Lahat tayo makikitaan ng attitude ni Kristo. At lahat ng mga bulag na yan, makakakita at ipupurihin ang Panginoon. Mga kapatid, this is our public identity. Salt and light.
Kaya sabi nga, ulitin ko yung Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good deeds, good works, and glorify your Father which is in heaven. Whether you like it or not, mga kapatid, ikaw ay asin. Ikaw ay ilaw. Hanggat ngayong Kristiyano ka na, people will look at you. Whether you like it or not, I don't care what people say. People will look at you. Titingnan ka ng tao. But huwag tayong matakot kasi what God has worked in, we will also work out. Yung ginawa ng Panginoon sa loob natin, naging born again tayo, binigyan tayo ng bagong buhay, tutulungan tayo ng Panginoon para maging maayos yun. Hindi tayo nag-iisa. Sa pagiging ilaw at asin natin, ang Panginoon laging nakaagapay kasi alam niya magkakamali tayo. The forgiveness of God, the strength of God, the grace of God, the love of God, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Huwag tayong matakot. Tuloy lang tayo. Pero ingatan natin ang sarili natin. Mas maganda makadevelop tayo ng godly character rather than the worldly character. Yun pong i-focus natin. At mga kapatid, pinadala ako ng Panginoon dito para i-check kumusta na ang karakter natin. We could not be a light, we could not be a salt without our godly character. Ang ganda ng kanta kanina, holy, holy forever. Binanggit pa ni Kuya Jackie na, be holy for I am holy. Bakit kaya hindi tayo agad kinuha ni Lord nung naging Christian ka? Nung born again ka, tumanggap ka sa Panginoon, kinuha ka niya agad? Hindi eh. Hinayaan ka pa niya dito. Hinayaan niya tayo dito. Bakit? He wants to work something in us. He wants to develop our character so that if we develop our character, we could be the salt and light. Diba ang ganda ng plano ni Lord? Pinagpa-practice niya tayo para sa langit, para hindi tayo magulat sa langit. He is developing our character because He wants to use you and me. Kaya watch out. Bantayan natin ang ating karakter. Bantayan natin ang buhay natin kasi merong roaring lion. Nagro-roar. Nagro-roar po siya. Looking someone to devour. Opo. Minsan nasa chandelier. Okay. Minsan may dalang flashlight. Pero nagro-roar po siya. Kalaban natin yan. Mag-ingat tayo. Kasi lagi tayong hinahunt ng kalaban at para ibagsak. I want you to focus your life today and I want you to think about this reflection. Hindi ko napapahabain ito. God is telling you something right now.